Narito ang mga balita sa araw na ito. 3 Palestinian na lider napatay ng Israel. Inihayag ng Popular Front for the Liberation of Palestine itong Lunes na 3 sa kanilang mga lider ang napatay sa isang pag-atake ng Israel sa Beirut. Iniulat ng mga saksi mula sa Reuters na tumama ang pag-atake sa itaas ng palapag ng isang apartment building sa Kola District ng kabisera ng Lebanon. Walang agarang komento mula sa militar ng Israel. Patuloy na nagdudulot ng takot ang pagtaas ng mga pag-atake ng Israel laban sa Hezbollah sa Lebanon at sa Houthi militia sa Yemen, na nagbibigay rin ng posibilidad na maisangkot ang Iran at ang United States. Itinutulak naman ng United States ang isang diplomatikong resolusyon sa Lebanon habang pinahihintulutan ang mga military reinforcement sa rehiyon. It has to be. Ani US President Joe Biden nang tanungin tungkol sa pagpigil at pag-iwas sa buong pwersang digmaan sa Middle East. Binanggit niya rin ang mga plano na makipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Anak ni Ogie Alcacid na si Leila, engaged na. Engaged na si Leila Alcacid, anak ni na Ogie Alcacid at Michelle Van Ameren, sa Filipino musician na si Mito Fabia. Nakilala rin bilang Curtis Smith. Ibinahagi ng matagal nang magkasintahan ang isang joint post sa Instagram nitong linggo kung saan ibinida ang singsing ni Leila. Naganap ang proposal sa Calaca, Batangas. The most special anniversary gift, saad ni Leila. Nag-comment naman si Ogie bilang isang proud dad. Beyond happy for you too. Love you. Congratulations. Dagdag pa niya. Kabilang sa ilang mga celebrity na nagpadala ng kanilang pagbati sa bagong engaged couple sina Jaren Espanto, Gabby Garcia, Iza Calzado at Billy Crawford. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Missile ship ng China hinabol ang sibilyang barko ng Pinas sa West Philippine Sea. Hinabol ng isang barkong pandigma ng China ang isang sibilyang barko ng Pinas malapit sa Ayungin Shoal o Bulig Shoal sa West Philippine Sea kamakailan. Ito ang unang pagkakataong hinabol ng barko ng China ang isang sibilyang sasakyan habang nagsasagawa ng maritime patrol. Patungo sana sa Hasa-Hasa Shoal ang BRP Dato Rumapenet, isang sibilyang sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong September 7 upang maghatid ng tulong at mga supply sa mga mangingisda sa nasabing lugar nang mangyari ang insidente. Samantala, nagpaabot ng pag-aalala si Dr. Chester Cabalza, Direktor at nagtatag ng International Development and Security Cooperation sa pinakabagong insidente ng agresyon sa nasabing bansa. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.